Mapagpalang araw mga kapatid, ako po si Meryl Santos at ito ang UCF TV Reports, isang masusing pagsilip sa K+12 curriculum. Kasabay ng pagbubukas ng klase, formal na rin sinimula ng Department of Education ang K-12 Basic Education Program. Lahat ng ng ating mga kababayan, kung hindi man sila makapasok at makatuntong sa kolehiyo, ay sana naman yung kanilang edukasyon ay sapat para magkaroon man lamang sila ng isang maganda at respektable na trabaho. Mga igan, sa pagsimula ng klase ngayong linggo, iba't iba mga naging reaksyon sa pagpatupad ng K-12 program ng pamahalaan. 6 years ago, na-foresight na ng UCA College ang magiging takbo ng educational system ng bansa. I believe we are more than ready and we are equipped to do that. Isa sa mga mainit na pinag-uusapan ngayon sa larangan ng edukasyon sa ating bansa ay ang pagpapatupad ng K+12 curriculum. Isang reforma sa education system ng bansa kung saan ang dating 10 taon ng basic education na mula grade 1 hanggang 4th year high school ay madaragdagan ng 3 taon. Sa unang pagsalang nito sa publiko ay samot-saring opinyon ang lumabas at iba't ibang batikos ang inani nito sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ano nga ba ang K+12 curriculum? At ano ang maidudulot nito para sa ating mga kabataan? Panoorin natin ang report ni Shay Valido. Maraming dekada na ang nakaraan nang imungkahing palawigin ang basic education sa ating bansa. Ilang survey na ang naisagawa na nagpapakitang hindi sapat ang 10 taon ng basic education sa ating bansa upang maging handa sa trabaho ang ating mga mag-aaral. Ang pinakahuli ay ang isinagawa ng Presidential Task Force on Education noong 2008 kung saan ipinakita kung gaano nahuhuli ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa mundo. Ipinakita sa pag-aaral na ito ang mababang performance ng ating mga mag-aaral sa iba't ibang national at international test. Kitang-kita na napag-iiwanan na ang Pilipinas sa larangan ng math and science. Ayon sa isang international test, ay nasa bottom 5 ang Pilipinas kumpara sa mahigit 40 bansa sa mundo. Maging ang mga science high school sa bansa ay huli sa advanced mathematics category. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas na lamang ang natatanging bansa sa Asia na mayroong 10 taon ng basic education. Dahil sa kalagayan ng edukasyon sa bansa, ay hirap ang ating mga mag-aaral na nakatapos ng high school na makahanap ng trabaho at kilalanin bilang mga profesional. Sagot ng pamahalaan, sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino, sa suliraning ito ay ang pagpapatupad ng Republic Act 10533 o Enhanced Basic Education Act of 2013 o mas kilala sa tawag na K-12 curriculum. Nagtitipon po tayo ngayon upang saksihan ang isa na namang makasaysayang araw sa ating bansa, ang paglagda natin sa batas na magsisilbing pundasyon para sa mas maaliwalas na bukas ng bawat kabataang Pilipino, ang Enhanced Basic Education Act of 2013 o mas kilala bilang ang K-12 Act. Sa araw na ito, mabibigyan na natin ang kabataan ng mas magandang pagkakataon upang matuto at makasagap ng kaalaman. Nagtitipon po tayo upang ilunsad ang isang programang magbabago sa sistemang pang-edukasyon ng bansa, ang K-12 Basic Education Program. Ang ating gagawin dyan ay iumpisa natin ito sa pinakabata, dun sa 5-year-olds
At ang gusto nating mangyari ay lahat sila ay makapasok sa kindergarten. No? Tinatawag natin itong universal kindergarten para maengganyo natin ang lahat ng ating mga kabataan, ang kanilang mga magulang, ay padala sila sa mga schools natin bago pa sila pumasok ng grade 1. Importante ito dahil ang pag-aaral nila ng kinder ay ito yung kanilang adjustment period bago sila talaga makapasok sa grade 1. No? Yung ating mga iba't ibang mga pag-aaral, nakita natin na yung mga kabataan na dumidiretso sa grade 1 na hindi nakakapasok doon sa kinder, medyo nahihirapan sila, naghahabol sila, naiiwanan sila ng mga nakapag-kinder. Pangalawa, yung ating karamihan doon sa ating mga nasa private schools, nakakapasok sila sa kinder at talagang handang-handa sila pagka nag-umpisa yung taon na grade 1. No? Noong nakaraang school year 2010 to 2011 ay sinimulan ng ipatupad ang Kindergarten Act at noong school year 2011 to 2012 ay ipinatupad na ang grade 1 at grade 7. Ang batch ng grade 7 na ito ang unang batch na makakapasok sa grade 11 at grade 12 simula sa school year 2015 to 2016. Kung ating titingnan yung ating ngayong mga taon na pinaghihintayan ng ating mga magulang para magkaroon ng maayos na trabaho yung kanilang mga anak, ay ito yung 10 taon sa basic education at 4 na taon usually sa college. No? So, ang total niyan ay 14 na taon. Pero ang ating pangarap ay sana'y sa loob ng 12 taon ng basic education ay sana'y magkaroon ng pagkakataon ng ating mga anak na magkaroon sila naman ng trabaho. Kung titingnan ko, sa palagay ko, ito nga ay -2 dahil hindi mo kailangang magtapos ng kolehiyo para magkaroon ng trabaho at maging handa para sa buhay. No? Kung sila ay makatapos ng high school, 12 years, sana maibigay nila ang kanilang diploma sa mga business establishments, sa BPOs, call centers, o kaya ay lumikha ng kanilang sariling small business at sila ay sana ay matanggap ng lipunan bilang mayroong sapat na kaalaman tungkol dito sa mga iba't ibang mga specializations. Matapos suriin ng DepEd ang ilang modelo, napagkasundo ang idagdag ang 2 taon matapos ang kasalukuyang 4th year high school. Lumalabas na matapos ang kindergarten ay may 6 na taon sa elementarya, 4 na taon sa junior high school at 2 taon sa senior high school. 3 diploma din ang matatanggap ng estudyanteng makakatapos ng K-12. Kasabay ng paghahanda ng DepEd ay naghahanda na rin ang CHED at TESDA na siyang magiging katuwang ng ahensya sa pagsasaayos ng bagong sistemang ito ng edukasyon sa bansa. Ako po si Shay Valido, nagsisiyasat para sa UCF TV Reports. Hindi na nga mapipigilan ang pagpapatupad ng K+12 curriculum at ang ilang reforma sa ating edukasyon. Ngunit, isang tanong ang gumugulo sa isipan ng mga magulang ng ating mga estudyante. Gaano ba kahanda ang mga paaralan sa pagpapatupad ng mga pagbabagong ito? Tunghayan natin ang report ni Kevin Muhammad at Lara Rebollar hinggil sa mga natuklasan nila patungkol sa pagpapatupad ng K+12 curriculum sa iba't ibang paaralan sa ating bansa. Maganda ang pangako ng bagong sistema ng edukasyon hatid ng Enhanced Basic Education Act of 2013. Ngunit, handa na nga ba ang mga paaralan sa pagbabagong hatid ng bagong K-12 curriculum? Ayon sa Alliance of Concerned Teachers o ACT, hindi pa handa ang DepEd sa pagpapatupad ng K-12 curriculum. Definitely, talagang hindi handa ang Department of Education para i-implement ito. Kasi yung kinakailangang mga textbooks, mga training materials, yung kulang na panahon ng pag-train ng teachers. Kaakibat nito ay ang kakulangan din ng mga paaralan sa mga kakailanganin sa pagpapatupad ng bagong sistemang ito ng edukasyon. Tulad ng kakulangan sa classroom na matagal nang iniinda ng mga public schools, kakulangan sa mga libro at iba pang gamit sa pag-aaral, at higit sa lahat ay ang kakulangan ng mga training sa mga guro hinggil sa mga pagbabago sa curriculum.
kung binasa namin, binigyan kasi kami ma'am ng mga reference, may problema din yung iba. Kulang sa preparasyon para sa mga materyales. Walang sinabi ang materyales. Ang alam ko nito, siyempre yung una lang yung old curriculum up to junior high school. Pero yung ituturo pagdating ng grade 11 at grade 12, wala pa akong idea. Bukod sa dagdag na 2 taon ng senior high school, ano pa nga ba ang dapat paghandaan ng mga paaralan sa pagpapatupad ng K-12 curriculum? Ayon sa batas, mahahati ang high school sa 2 antas, ang junior high school at ang senior high school. Sa kasalukuyan, marami sa ating mga paaralan ay hanggang junior high school lamang. Ibig sabihin nito, marami sa ating mga estudyante ang mamumblema pagdating nila sa senior high school. Ayon sa isang dokumentong aming nasaliksik mismo mula sa website ng DepEd, ang ahensya ay nagpalabas na ng mga guidelines sa mga paaralang nais mag-offer ng senior high school. Ayon sa DepEd Memorandum No. 4, Series of 2014, ang mga paaralan na maaari lamang maghatid ng senior high school ay mga paaralang may recognition at hindi lamang permit mula sa DepEd, at mga paaralang may kakayanang mag-offer ng mga technical vocational courses at rehistrado sa TESDA, ang natatanging ruling body ng gobyernong hinggil sa textbook training. Ibig sabihin, ang mga paaralang walang recognition sa DepEd at kumukuha lamang ng permit mula sa ahensya ay hindi kwalipikadong mag-offer ng senior high school. Hindi rin maaaring mag-offer ng senior high school ang mga paaralang hindi rehistrado sa TESDA upang magturo ng textbook courses. Sa Parañaque City, ayon sa datos ng Divisions Office ng DepEd, ay ilang paaralan pa lamang ang kwalipikadong maghatid ng senior high school. At isa na rito ang United Christian Academy College of Asia. Since 2008, ang UCA College of Asia ay rehistrado na sa TESDA to offer textbook courses. At simula 2011 ay na-accredit na rin tayo ng TESDA na maging Competency Assessment Center sa buong Parañaque. Pangalawa pa lang tayo na assessment center para sa bookkeeping. Tayo pa lang ang natatanging assessment center para sa computer hardware servicing at visual graphics design all throughout Parañaque. At sa buong Pilipinas, UCA College of Asia pa lang ang assessment center for broadband installation. We also have trainers na national certificate at TM1 holders na qualified to teach different textbook courses. Kaya kung tatanungin tayo kung ready na tayo mag-offer ng senior high school, I believe we are more than ready and we are equipped to do that. Kamakailan sa isang forum ng mga opisyal ng DepEd at TESDA kasama ang mga textbook institutions o TBI, ay humihingi ng tulong ang DepEd sa mga TBI upang i-train ang mga guro ng DepEd para sila ay maging qualified at certified na magturo ng senior high school. Tinatalakay din sa forum ang ilang kalituhan sa pagpapatupad ng curriculum para sa grade 9 at 10 ng junior high school. Ayon kasi sa RA 10533, ang grades 9 at 10 sa junior high school ay ang preparasyon ng mga estudyante bago tumungtong ng senior high school, kung saan dito itinuturo ang ilang basic at common competencies hinggil sa mga kursong pipiliin ng mga estudyante pagtungtong nila ng senior high school. Sumatotal, karamihan sa ating mga paaralan ay hindi pa talaga handa sa pagpapatupad ng K-12 curriculum. Sa mga panahon ito, bilang mga magulang, para makaiwas sa mas malaking aberya, ating suriin mabuti ang paaralang papasukan ng ating mga anak. Ako po si Lara Regular. Ako naman po si Kevin Muhammad, nagsisiyasat para sa UCF TV Reports. Mga magulang, ito po ngayon ang kinakaharap na dilema sa pagpapatupad ng K+12 curriculum. Hindi lahat ng paaralan ay makakapag-offer ng senior high school. Ang mga paaralang nais mag-offer ng senior high school ay kailangan mag-apply sa DepEd. Hinggil dito, kinategorize ng DepEd ang mga paaralan bilang sumusunod. Category A o mga existing DepEd schools na may recognition na para magturo ng junior high school. Ang dilema, nasasaad sa curriculum na simula grade 9 ay tatalakayin na ang mga mini-courses na magiging daan upang ang mga estudyante ay makakuha ng NC1 pagkatapos nila ng grade 10. Ang problema, paano ituturo ng mga teachers ang grade 9 kung hindi sila marunong sa kursong kanilang itinuturo? Pangalawa, kung hindi sila qualified to teach. Sa forum na naganap noong March 14, 2014, humingi ng tulong ang DEED NCR sa mga TVI
upang sila ang magturo sa mga public school teachers tungkol sa mga kurso sa grades 9 at 10. Mga magulang, kung ang school na pinapasukan ng inyong mga anak ay hindi mag-o-offer ng senior high school, ano ang ituturo nila sa grade 9 at paano sila makakakuha ng NC1 pagkatapos ng grade 10? Ipapatrain mo ba ang anak mo sa school na ang teachers ay hindi qualified magturo at walang certification ng skills mula sa TESDA? Ang Category B naman ay ang mga TVI o mga paaralang rehistrado sa TESDA na magturo ng TECVOC courses at qualified magturo ng grade 11 at 12. Ang tanong, maaari ba silang magturo ng grade 9 at 10? Ayon sa batas, hindi sila qualified dahil hindi sila DepEd recognized na mag-offer ng junior high school. Mga magulang, saan ninyo patatapusin ng junior high school, grade 9 at 10 ang inyong mga anak ngayong school year 2014 to 2015? Sa mga school ba na hindi kwalipikado ang mga teachers? Kaya mga magulang, siyasatin po nating maigi at imbestigahan ang mga paaralang papasukan ng inyong mga anak pagtungtong nila sa high school upang maiwasan natin ang mas malaking aberya sa darating na panahon. At hinggil dito, siniyasat ng UCF TV Reports ang isang paaralan sa lungsod ng Parañaque na handa na raw mag-offer ng K+12 curriculum, ang United Christian Academy. Gaano nga ba kahanda ang paaralan? Tunghayan po natin sa report ni Ivy Jane Estrella. Nandito po ako ngayon sa United Christian Academy upang tignan kung gaano kahanda ang paaralan para sa K+12 curriculum. Nandito po ako ngayon upang interviewin ang school head ng UCA na si Reverend James C. Reverend James C, paano niyo po nasabi na ready na ang inyong school para sa K+12 curriculum kung mismo ang mga private school at public school ay hindi pa handa para dito? Since 2008, na foresight na ng ating paaralan ang reformang haharapin ng ating educational system. Mula noon, patuloy na hinanda ng ating paaralan ang iba't ibang kurso na in-demand. Isa na dito ang Computer Electronic Technology, Visual Graphic Design, Multimedia Arts, Web Design and Development, Computer Surveillance with Broadband Technology, Computer Graphics and Animation, Accounting Technology, Computer Engineering Design, at ang Contact Center Services, na 2 taon lamang natin kukunin instead na 4 na taon sa ibang mga kolehiyo. Simula pa lamang 2005 ay nabigyan na ng recognition ng DepEd ang UCA upang magturo ng kumpletong secondary course, a linsunod sa Category A to apply for senior high school. At dahil sa magandang performance ng paaralan at maayos sa pamamalakad nito, ay nabigyan din ito ng accreditation ng FAPE para sa Education Service Contracting o ESC. 4 na taon na ang nakakalipas at nagtutuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan. Taong 2008 naman na maging rehistrado sa TESDA ang UCA College of Asia upang maghatid ng iba't ibang TECVOC courses. At dahil sa partnership ng UCA at UCA College of Asia, ay nakita ang posibilidad ng partnership ng TESDA at DepEd para sa katuparan ng K+12 curriculum. Maliban sa pagiging TESDA registered ng mga kurso ng UCA College of Asia, ang paaralan din ay TESDA accredited bilang Competency Assessment Center para sa iba't ibang kurso nito. 2011 nung unang maaprubahan ng school para maging Assessment Center for Computer Hardware Servicing NC2. At itong 2013, nadagdagan pa ang accreditation natin. This time, Assessment Center na rin tayo for Bookkeeping NC3. Making a second Assessment Center na nag-o-offer nito sa Parañaque. Assessment Center na rin tayo for Visual Graphic Design NC3. Tayo lang ang mayroon yan sa buong syudad. At recently, bukod tangi tayo sa buong Pilipinas dahil tayo palang accredited Competency Assessment Center para sa Broadband Installation NC2. Bilang Competency Assessment Center, hindi lamang training ang maaaring maihatid ng UCA College of Asia. Makasisiguro na rin ang mga estudyante nito na matapos ang kanilang graduation sa senior high school ay masicertify na rin sila para makatanggap ng globally recognized na national certificate mula sa TESDA.
Ang National Certificate o NC ay isang dokumentong binibigay ng TESDA at Department of Labor and Employment para sa mga individual na nakapasa sa pagsusulit at nagpapatunay na sila ay eksperto sa isang larangan ng industriya. Maliban dito, alam ng UCA College of Asia na hindi sapat ang training lang. Kaya itinatag nito ang Assessment Center noong 2011. Ang mga graduates ng UCA College of Asia at iba pang mga tech box school katulad ng Datamex, Premier, Infotech, Gotech, Innovatia, Informatics, Universal College, Olivares College, STI College, Arandia College, AMA University, at iba pang mga university, mga industry workers, at maging ang kawani ng Armed Forces of the Philippines ay sumailalim sa tinatawag na assessment exam. Sa mga kursong katulad ng Computer Hardware Servicing, NC2, Broadband Installation, NC2, Visual Graphic Design, NC3, at Bookkeeping, NC3. At ang mga pumasa dito ay bibigyan ng TESDA at DOLE ng National Certificate. Ibig sabihin, ang mga individual na may NC ay mas madaling makakahanap ng competitive na trabaho at sila ay maaari nang kilalanin bilang mga professional sa mga industriyang kanilang patutunguhan, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa ibang panig ng mundo. Isa sa mga magpapatotoo nito ay si Elmer Ragajo, isang UCA College of Asia alumni at isang NC2 holder para sa Computer Hardware Servicing na ngayon ay nagtatrabaho na sa ibang bansa. Isa rin sa mga nagbukas ang pinto ng oportunidad matapos makuha ang National Certificate ay si Amy Gorobat. Isang simpleng may bahay noon ngunit nang makatapos sa UCA College of Asia ng Bookkeeping NC3 ay naipasa niya ang National Assessment at nakakuha ng NC3 para sa bookkeeping. Malaking tulong sa akin ang pagkakaroon ng National Certificate sa bookkeeping dahil dito bumukas ang maraming magagandang oportunidad sa akin. Dati ako isang simpleng may bahay lang, pero ngayon sa pagkakaroon ko ng National Certificate, ako ay may trabaho na ako isang working mom na, nakakapag-provide na sa pangangailangan ng mga anak ko, nakakatulong din sa gastusin sa bahay namin, at ganoon din sa aking asawa. Ano po ang ginawa niyong mga hakbang para ma-assure the job landings ng ating mga graduates? Una, nakipag-partner kami sa iba't ibang mga companies upang dun sila pwedeng magkaroon ng job landing. Isa na rito ang teleperformance. Sabi nga ng mga kumpanya, maraming nag-a-apply sa kanila pero hindi qualified. Relax. Explain the idea clearly and listen. Okay, George, please explain your proposal to me. Actually, ma'am, I want my project to be very simple. I want about a student who always wants to be. She's always the same. Either she wants to be like this, but they may not think that she's not even the one, the protagonist, forever it becomes someone else. The thing that I hope is better, and in the end, there's risk. Unloved. Yes. At dahil dito, nakipag-partner ang UCA College of Asia sa asosasyon ng mga contact center sa bansa, ang IBPAP, at gumamit ng isang training program na galing mismo sa industriya ng call center, ang BEST o Basic English Skills Training. The IT BPO industry will continue to search for qualified employees such as yourself to join our fast-growing industry. One of the essential things we look for is communication skills. With this in mind, we have developed online English training courses that will allow you to get industry-specific English training at your own pace. With better English, you'll significantly increase your chances of being successful in our industry and in fast-tracking your careers. So be a better communicator, develop your confidence, and pursue meaningful careers in IT BPO. Take BEST and eAdept now.
Nabanggit niyo po kanina na ang mga grade 8 ngayon na papasok ng grade 9, pati ang mga high school ngayon na papasok sa kolehiyo ay sabay na magkakaroon ng trabaho. Paano niyo po ito nasabi? Yung kasing second year ngayon ay, bibilangin natin, no? Under the K-12 curriculum, dagdag tayo ng 2 taon. From second year or yung tinatawag nating grade 8, magiging 9, 10, 11, and 12. Ibig sabihin, 4 na taon. Yun namang gagraduate ngayon, sila ay nasa grade 10 o actually 4th year. Ngayon, papasok sila ng kolehiyo, 4 na taon. So, mangyayari, yung 4 na taon na yon, pag-graduate ng high school netong grade 8 at pag-graduate naman nila ng college, magsasabay lang silang magtrabaho. So, ngayon, pag tinignan natin, sila bachelor holder, yung iba, national certificate holder. Huwag na po kayo pumasok sa bachelor course. Dahil ang bachelor course po, wala pong trabahong landing. Ang pupuntahan lang po natin lagi ay kung ano yung available sa market. Kaya nga po, alam naman po nating lahat na pag graduate ang isang nurse, wala naman pong hospital na pwedeng pasukan. Pag graduate po ang katulad ng mga iba pang mga professional sa ating lipunan at wala rin po silang malandingan. Kaya nga po, marami sa kanila, mga bachelor holder, nasa contact center services. Ako po si Ivy Jane Estrella, nagsisiyasat para sa UCF TV Reports. At sa karagdagan pang balita, nakapasok bilang official entry ang UCA College of Asia sa 2 kategory sa Tatak TESDA Video Making Contest. Ang video na nagtatampo kay Jetson Mabalot, isa sa mga instructors ng UCA College of Asia, ay nakapasok sa school category at ang video naman na nagtatampo kay Kevin Muhammad, isa rin sa mga instructors ng paaralan, ay nakapasok sa individual category. Ang mananalo sa patimpalak na ito ay magkakamit ng 1 million pesos worth ng scholarship. Magandang araw po sa inyong lahat. Hihingin po namin ang inyong suporta para sa Tatak TESDA Video Making Contest. Bisitahin nyo lang po ang Facebook page ng TESDA at ilike ang aming mga video entries. Malaking bagay po ang matutulong nito sa UCA College of Asia upang sa pamamagitan ng 1 million pesos worth of scholarship ay mas mapapalawi pa ng paaralan ang ongoing scholarship program nito. Ibig sabihin ay mas maraming kabataan pa at mga out-of-school youth ang mabibigyan ng pag-asa sa pamamagitan ng quality skills training na ibinibigay ng UCA College of Asia. Aasahan po namin ang inyong suporta. Salamat po! Sa patuloy na umiinit na talakayan hinggil sa K+12 curriculum, ating masusing tignan ang mga aspeto ng pagbabagong ito sa sistema ng ating edukasyon. Ating ding bantayan at imbestigahan ang mga paaralang papasukan ng ating mga anak. Siguraduhin po natin ito ay umuukma sa patakaran ng DepEd patungkol sa pagpapatupad ng K+12 curriculum. Lagi po nating tatandaan, ang ating desisyon ay maaaring makapagbago sa kinabukasan ng ating mga anak at ng ating bansang Pilipinas. Ako po muli si Meryl Santos, samahan niyo po kami sa muling pagsisiyasat ng mga makabuluhang pangyayari sa ating lipunan dito lang sa UCF TV Reports.